Bago tayo magsimula sa vlog natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko munang i-shoutout yung mga mangilan-ngilan na silent viewer natin dyan. Huwag kayong mag-alala mga tropa, no? Manood lang kayo ng manood dyan, matututo talaga kayo. Shoutout natin etong si tropang Ron Tuka. At kung makikita nyo sa screen, etong kanyang message sa akin, ang pinakasama rin eto, no? Etong si Ron Tuka, ang pinakalinya daw talaga ng kanyang trabaho ay construction worker. So parang sa kakapanood niya sa akin ng mga videos ko na hindi ko akalain na talagang medyo lumalakas na talaga yung impact natin. At hayaan nyo mga tropa yung ila-line up natin na webinar, medyo sobrang dami ko pang ginagawa no. At mabalik tayo dito kay Ron. Sabi niya nga dito, construction worker daw talaga yung work niya, pero na-inspire siya sa mga pinapanood niya na videos dito sa akin. So sinend niya neto, nakabili na daw siya ng laminating na machine, kani-kanina lang sinend niya sa akin, at yung mga itinuro ko na mga materials na gagamitin. Talagang napakagandang investment din talaga niyang laminating machine, at kailangan nyo yan kung meron kayong printing business. At sinabi niya nga dito, swerte daw niya kasi 2 printer daw yung natabi niya at nabili daw niya dati, 5290 at isang Epson 121. Pero mga tropa, hindi ko na ipapakita yung mga ilang message namin dito, pero yung mga printer na to, nabili lang daw niya to parang sa mga ewan ko, sabi niya parang sa mga bata-bata, dun daw niya nabili to mga tropa, no? So ayun, nakakatuwa lang na isang construction worker, kung i-stock niyo yung Facebook page niya mga tropa, no? Talagang mga nagbi-build talaga sila ng mga parang mga design ata, mga kusina, parang mga ganun, no? As in talagang mga construct worker talaga, no? Pero ayun, no, tuloy-tuloy mo lang yan tropang Ron. Kailangan talagang magdagdag ng mga additional side hustle. At sa mga nakakapanood ng videos na to, huwag nyo nang antayin pa, simulan nyo na agad, lalong lalo na ngayon magpapasko, at alam naman natin kapag may mga estudyante, talagang putok na putok din yung mga printing business na yan. Kahit simulan mo sa simpleng pag-print lang hanggang sa matuto ka na laminate. Ayan. So ayun lang. At shoutout sa mga nag-a-avail din ng template ko, message nyo lang ako. Nagtanong kasi to si tropang Ron sa template natin, tapos na-share niya na nga na ayun nga, construct worker daw siya. Grabe, tropang Ron, ituloy-tuloy mo lang yan. So simulan na natin yung videos natin para hindi na masyado humaba. Medyo mahaba lang yung intro natin. Talagang nagiging proud lang ako doon kay tropang Ron, na isipin nyo, no mga tropa, nagdagdag siya ng additional side hustle kasi kailangan talaga ngayon yan. Eto, no, shoutout na natin etong nag-comment sa atin ngayon. Sabi dito, boss, bibili pa lang ako ng printer Epson 5290. Pwede po ba gumamit na ng Kuyi dye ink agad or mag-stick na lang sa original ink ng Epson? Eto, no, meron na akong video na ganito, pero dahil ang type ng content natin dito parang medyo crowdsourcing, uulitin na lang natin. Sa mga gustong magtayo ng mga printing business, lalong-lalo na yung tipong ang daming nagpapaprint sa inyo, ay highly suggest na mag-Kuyi dye ink na kayo. Talagang parang isugal nyo na dyan. Inuulit ko, yung tipong ratratan talaga, as in yung hindi kayo nauubusan ng piniprint araw-araw. Talagang makakatipid kayo dyan, at lalong-lalo na sa mga naka-workforce na printer, talagang Kuyi dye ink talagang papaldo talaga kayo dyan. Pero kung Epson 5290 at yung tipong nagsisimula ka pa lang, tapos hindi mo pa medyo alam yung galawan ng business ng printing, yung ibig ko sabihin hindi ganun pa kalakas yung nagpapaprint sa'yo. Halimbawa sa isang araw siguro nakaka 20 page ka lang, 30 or 50 page ka pa lang, ay highly suggest na mag-stick ka na lang sa original ink. Kasi yung Kuyi dye ink, parang isinugal mo na rin yung printer mo. Parang pigment din yan Pag gumamit ka ng alternative na ink, kailangan lagi mo siya gagamitin. Kasi naman napakamahal ng original ink kung eto at eto yung gagamitin ninyo. Pero kagaya nga ng sinabi ko sa mga previous kong video, kung gusto nyong humaba yung lifespan ng inyong printer, stick lang sa original ink at singilin nyo lang ng tamang presyo yung mga magpapaprint sa inyo. Ilalagay ko na lang sa description kung paano yung mga singilan sa mga bawat page.
dahil nakagawa na tayo niyan, long, short, A4 na print. Ilalagay ko na lang sa description yung link mga tropa. Meron akong nakita before, hindi ko na ma-share sa inyo yung parang pinaka-nozzle check niya. Meron na siyang parang around 60,000 na total prints. Parang yun pa lang yung time na magpapalit siya ng printer head. Isipin nyo 60,000 prints na yung nagamit niya bago pa lang siya nagpalit ng printer head, kasi talagang original ink lang daw talaga yung gamit niya. As in Epson 3110 yon. Hindi ko makakalimutan yun. Nawala na yung screenshot ko nun eh. Kasi naipakita ko na before yon yung screenshot na yon na pinakita nung isang tao dun sa isang group na kasali ako. Nakaka 60k na print na siya. Hindi ko na masyado malaman or maalala yung pinaka-exact total prints niya bago siya nagpalit ng printer head. Pero kagaya nga ng sinabi ko, kung rat-ratan talaga ang customer ninyo, lalong-lalo na sa mga naka-workforce or kahit Epson 121, 5290, mag-Puyi dye ink na lang kayo. Talagang malaki-laki yung kikitain nyo dito, mga tropa. Pero syempre singilin nyo rin sila ng tama, no? Wag na kayo mag-piso print, mga tropa. Pagod lang yan. Kung mag-piso print kayo, siguro yung mga naka-workforce printer na lang, yun na lang siguro yung may sasuggest ko na mga mag-piso print. Yung talagang mabilisan mag-print kasi yung mga ganong printer mga workforce, siguro piso or dos, mga tropa, no? Pero syempre sa paggamit ng Puyi dye ink, parang ang magiging title ng video natin na to, parang alternative ink for Epson. At ayun nga, etong Puyi dye ink na to, hindi ka lang basta-basta bibili nito dahil meron tong bawat per model. Halimbawa, etong inks na to, for Epson lang talaga siya. Makikita nyo dito, ayan o, yung EP, meaning yan, for Epson. Nakalagay naman dyan sa kanilang sticker, kung makikita nyo or i-zoom ninyo, EP 1000 ml. Ayun, nasa middle part ng right nakalagay EP. Pero no, eto mga tropa, no, wag nyong gagamitin to for Canon kasi nga pang Epson lang siya. Ayan no, nakalagay. Sa mga naka-workforce printer, alam ko na ito yung ginagamit nyo, kaya nakakapagsingil kayo ng mga piso print. Shoutout sa mga naka-workforce printer, talagang magagamit at magagamit nyo na naman yung mga printer nyo ngayong mga panahon na to dahil uso na naman yung calendar. Ayan na naman yung malakas ngayong season na ganito. At kung makikita nyo, merong mga nagpapa-job out ng mga calendar prints. Makikita nyo yan sa mga groups, parang piso or depende, pababaan nyo mga kumag na yan Kaya syempre sisira rin yung printing business natin no? So eto halimbawa nakikita nyo, diba? Puyi Universal Dye Ink. Kung etong ink na to ay gagamitin nyo sa mga Canon, maaaring masira yung inyong mga printer head ng Canon or Brother. Wag na wag kayo agad-agad bibili. Basta nakita nyo lang na Universal, tas gagamitin nyo na sa printer ng Canon, pero hindi nyo pala alam na Epson pala yon. Ayan meaning for Epson yan kasi EP. So kung bibili kayo ng mga Universal ink, i-secured nyo na yung mabibili ninyong mga inks ay para sa Canon, para sa Brother, para sa Epson. Nakalagay dito, Canon Black. Diba alam naman natin yung mga Canon na printer, yung mga black nila ay pigment ink, diba? Yung Canon G1010. Kaya wag na wag kayong gagamit ng ganito kasi ito ay dye ink sa mga naka-Canon. Pero nasa sa inyo depende sa mga trip nyo. Binabalaan ko lang kayo, sinasabihan ko lang kayo. Kagaya nito, Brother, may nakalagay dyan, BR. Siguro naman nakikita nyo sa screen. So, huwag kayong gagamit ng ganito na nakalagay BR, tapos sa Epson printer nyo ilalagay. So, i-make sure nyo, yung bibilihin ninyo, yung nakatatak ay EP. Meaning, Epson yan. Ayun siguro kitang-kita nyo naman yan. Canon CA. Diba? So, eto for alternative ink for Epson and Canon and Brother. Pero i-make sure nyo na yung mga ilalagay nyo mga inks dun sa inyong mga printer ay akma or brand para doon sa printer na yon. So kung gusto niyo naman pa rin na yung original ink pa rin yung gamitin niyo, tapos nakikita nyo meron mga mura kagaya nito makikita nyo. So kunyari 100% original ink, pero kapag kinilatis mo na siya, ilalagay ko sa description din yung link kung paano kilatisin yung Epson 003 kung peke yung mga nabibili ninyo. Meron na akong video dyan, ilalagay ko. Kumpleto talaga yon mga tropa. At yung mga videos na yon itinuro sa akin ng taga Epson na tropa ko yon
nawala na kasi sa Facebook page yun parang friend ko lang siya sa Facebook page na nagtatrabaho sa Epson. I-share niya sa akin kung ano daw yung titignan sa mga Epson 003 na mga inks. Kasi nung nagsisimula pa lang ako, parehas lang din tayo, nagtatanong din ako sa mga iba't ibang tao kung paano malalaman kung peke. Kagaya nito, mabibili mo 100 lang, di ba? Kung ikukumpara mo dito, 300. Kung bobo ka, kung utu-utu ka, bibilihin mo agad tong 100 na to, 'di ba? Kasi makikita mo 100 ay mura. Pero without knowing na fake pala yung mga yan, no? Pero ang dami pa ring bumibili na tignan nyo yung mga comments dito. Kasi ang mahirap sa atin, no, bili lang tayo ng bili, hindi nyo kinikilatis. Ayun, no, merong mga ayan, 1 star, fake ink, beware. Kaya pala nagtataka ako bakit malabnaw yung print. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo, mga tropa. Mag-ingat-ingat kayo sa mga binibili ninyo. Hindi porket mura ay original at hindi naman porket overpriced ay original din, di ba? So wala ganun talaga sala sa init, sala sa lamig. Dapat dun lang ay sa mga balance lang, di ba? Grabe, no? Hindi porket mahal, hindi porket overpriced ay ayun na yung produkto, no? Mga tropa, matuto kayong mag-canvas sa kung saan saang tindahan, di ba? Pero kung hindi kayo marunong mag-canvas, ay talagang huwag na kayong mag-business, mga tropa, kung sibili ka lang ng ganito, sibili ka lang ng ganyan without knowing the real price. Ayan, no? Sige, dito na natin tatapusin to. At sinasabi ko, pahabol na lang ulit, kung gagamit kayo ng mga ganitong mumurahin na Epson 003 without knowing na mga peki pala yan, mag-Kuyi dye ink na lang kayo, mga tropa. Pero syempre, may risk pa rin, may risk factor pa rin sa paggamit ng mga universal ink. Iba pa rin yung lifespan or yung longevity ng mga printer head ninyo kung original ink talaga ang ginagamit. So dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Sa mga gusto mag-avail ng template, one-time payment lang yan. Access all you can, lifetime, at marami akong mga dinadagdag dyan time to time. Message nyo lang ako sa Facebook page. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapakuto. Chill lang, relax, ngiti.